Grabe yung kondisyon ngayon ni The Monster Inoue mga boss. Napakabilis ang lakas ng snap ng suntok. Mukhang may kalalagyan si Nakatani dito ah. Sabi nga ng kampo ni Inoue, 80 rounds ang kanilang sparring. Sa buong training camp na ito, nakaabot sila ng 80 rounds. Puro mas malaki pa kay The Monster Inoue ang ka-sparring niya. Kita naman sa kondisyon ni Inoue mga boss, mukhang mahirap talagang laban ito para kay Junto Nakatani. Sabi nga ni Inoue na pag-aralan na niya ang galawan ni Junto Nakatani. Kaya kumpiyansa si Inoue na makuha niya ang panalo, pwedeng TKO ito. Pero sabi naman ng kampo ni Junto Nakatani na pag-aralan din nila si The Monster Inoue at kumpiyansa din na kaya nilang kunin ang panalo. Kung magbibigay ako ng prediction dito mga boss, tingin ko The Monster Inoue pa rin. Kung hindi magamit ni Junto Nakatani ang kanyang distance, lalo na masipag bumitaw ng jab si Junto Nakatani, kapag hinayaan niya si Inoue na makalapit sa kanyang range, at hindi niya matamaan ito ng solid, delikado si Nakatani pagdating sa puntos. Lalo na magandang footwork ni Inoue, pwede siyang paunti-untiin yan. Sigurado in and out ang maging galawan ni Inoue dyan mga boss dahil malaki si Nakatani. Sakasanay si Nakatani sa pukpukan talaga. Pero depende pa rin yan sa adjustment nila sa ring kung ano yung mas epektibo. Hindi naman pwedeng isang estilo lang ang game plan nila dyan. Hindi katulad sa ibang boksingero na pag round 1 hanggang last round, ganun pa rin ang estilo. Kahit lagi nang tinatamaan ng suntok, ganun pa rin ang galawan. Ito, elite level ito, galawan ng mga pound for pound. Kaya makikita natin dyan ang iba't ibang diskarte sa ring. Sa ibang banda, ito ang latest pound for pound rankings. Number 1 pa rin si Usyk, number 2 si Inoue, number 3 si Stevenson, number 4 si Jesse Bam Rodriguez, number 5 si Bivol, number 6 si Junto Nakatani, number 7 si David Benavides, number 8 si Devin Haney, number 9 si Oscar Collazo at number 10 si Emmanuel Navarrete. Ano na ba ang balita sa laban ni Navarrete at Charlie Suarez? Hanggang ngayon mga boss, wala pang official na balita tungkol dyan, kaya abang-abang lang tayo. Sana nga maikasa na yan kay Charlie Suarez para makabawi na siya kay Navarrete. Sa ibang banda naman, Jaron Boots Ennis, sinabi niya na siya raw ang pinakamagaling sa 154 pounds. Lalo na kung matalo niya si Xander Zayas at maging unified champion na. Siya daw ang cash cow na dapat labanan sa 154 para malaki ang kita ng mga boksingero. So naniniwala ba kayo kay Jaron Boots Ennis na siya ang pinakamalupit ngayon sa 154 pounds? Talunin niya muna si Sebastian Fundora. Kapag tinalo niya ito at maagaw na ang WBC belt, pwede na niyang sabihin yan mga boss. Pero hanggat nandyan si Sebastian Fundora sa 154, mahirap pa rin sabihin na siya ang best sa division. Si Kit Turman niya, ginulpi. Matindi na yan si Turman. Pero binugbog lang ni Fundora. Sa ibang banda, Devin Haney nagte-training na rin ng matindi ngayon at naghahanda na sa kanyang next fight. Pero wala pang announcement kung sino ang next fight nito. Pwede sana unification si Devin Haney kontra sa IBF champion sa welterweight. Sa ibang banda, matatandaan nyo bang pabirong sinabi dati ni Tyson Fury? Easy lang daw sa kanya talunin si Manny Pacquiao at Floyd Mayweather kahit sabay pa nga raw sila at nakatali ang isang kamay ni Tyson Fury. Sinabi niya ito habang nagbibigay ng reaksyon na hindi na raw maganda panoorin ngayon ang rematch ni Pacquiao at Floyd Mayweather. Bakit pa daw maisipang mag-rematch na matanda na sila? Dapat noon pa 2015 habang mainit pa ang kanilang laban. Kaya para kay Tyson Fury, ang comeback fight na ito ay para na lang sa pera. Okay mga boss, so hanggang sa muli nating updates.